kailangan mo geodetic engineer ka para sukatin hanggang saan ba yung lupa na binili ko, hanggang saan ba yung lupa niya. Paano kung lumaki o lumiit? Hindi, yun nga, kailangan masukat yun, no? Para maging specific. So, lumaki man o lumiit, may proseso, i-evaluate yan. So, kailangan meron kang geodetic engineer na kukunin para sukatin kung gaano kalaki. Private yan. Oo, private. I-engage mo yun. Under the law, ang pwede mo lang bilhin, hindi dapat hihigit ng 12 hectares. Hindi dapat hihigit. So, isa rin yun na requirement. Dapat the land must not exceed 12 hectares. So, ngayon, alam mo na yung mga requirements na yan. Pipili ka naman ngayon. Saan ko ba dadalhin? Kasi there are two modes of titling. May tinatawag tayong judicial confirmation of an imperfect title or yung administrative titling. Dalawa yun na modes. Imperfect type? Oh, kasi ikaw may-ari. Binili mo. Pero wala kang titulo, yung papel na titulo. So under sa mata ng batas, imperfect pa siya. So kailangan magkaroon ka ng titulo, kaya ka nga mag-a-apply. Yes, Kasi yun nga ang pinakamabigat na katunayan ng pag-aari ng lupa. Para kang bumili ng lupa na wala pang titulo, tax declarant. Yes. So dalawa yan, pipili ka. Ano bang gusto mo? Pupunta ka ng DNR o pupunta ka ng korte? Magkaibang proseso. No? Ang mabilis na proseso sa DNR. So dala mo na yung mga requirements mo. Mag-a-apply ka under the law, pupunta ka ng Senro dun sa lugar kung saan